kumulang 10 years ang paglilitis ng ICC. Ganun po katagal. At sa edad ni Tatay Digong, kung lilitisin siya doon, most probably, hindi na natin makikitang buhay si Tatay Digong. And this will be now Battle of the Brains. Hindi na po ito magiging base sa politika. Battle of the Brains. Ngayon, I will explain to you posibleng makauwi si Tatay Digong. Ito po, ipaliwanag ko po sa inyo, ha. Ito po yung Article 59 ng ICC. Okay? Arrest proceedings in the custodial state. Okay? Sabi dito, a state party which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in question in accordance with its laws and provision of Part 9. Number 2, ito ang pinaka-importante. A person arrested. Sino yung na-arresto? Si Tatay Digong. Shall be brought promptly before the competent judicial authority. Yan. Sa judge. Competent. Yung tumatakbong korte in the custodial, ibig sabihin ng custodial state, kung saan siya na-aresto. Saan ba na-aresto si Tatay Digong? Sa Pilipinas, which shall determine in accordance with law of the state that dapat madala siya sa competent judicial authority. Tanong, saan dinala si Tatay Digong? Bakit inaresto siya? Saan siya dinala? Villamor, di ba? Villamor is not a competent judicial authority. Dapat yan dinala sa korte. Dapat yan sinampa. Dapat yan ipinatong muna sa korte. Hindi ipinatong sa aeroplano